Magandang araw, Cavite, Laguna, Batangas, Rizal at Quezon. Sa ngalan ni Chris Sanji, ako si Earl Sotoya, ang maghahatid sa inyo ng mga balitang aming nakalap ngayong linggo. At ito, ang programang pambalitaan sa rehiyon ng Calabarzon. Sa East Patrol, ang kasandigan mo sa balita at impormasyon. Narito ang mga balitang aming nakalap sa linggo. Buhayan Festival, pinagdiwang ay ika-isang dekada sa Calamba. LTO, pinaigting ang crackdown laban sa mga kolorong na sasakyan sa Laguna. Philippine National Railway sa Calamba, magkakaroon ng hybrid electric train. Vice President Sara Duterte nagbitiw bilang DepEd Secretary. Lotto Better mula sa Laguna, nagwagi 10 milyong piso sa 642 Lotto. 2024 Census of Population and Community-Based Monitoring System magsisimula na sa ika-15 ng Hulyo. Ika-163 taong anibersaryo ng kapanganakan ni Dr. Jose Rizal, ipinagdiwang sa Calamba. Buhayan Festival, ipinagdiwang ang ika-isang dekada sa Calamba. Para sa detalye ng balita, narito si Charles Amanda. Ika-isang dekada ng Buhayan Festival sa Calamba, napakasayang ipinagdiwang. Calamba, ika-19 ng Hunyo, isang makulay at masayang pagdiriwang ang naganap sa Calambagong Buhayan Festival Grand Parade nitong Lunes, na dinaluhan ng libo-libong tao bilang bahagi ng ika-10 Buhayan Festival at paggugunita sa ika-163 anibersaryo ng kapanganakan ni Dr. Jose Rizal. Ang parada ay pinangunahan ng iba't ibang grupo kabilang ang Iglesia Watawat ng Lahi, Boy Scouts of the Philippines at mga departamento ng pamahalaang lungsod ng Calamba. Sa pamumuno ni Mayor Roseler Rizal at Vice Mayor Angelito Lazaro Jr., kasama rin sa pagdiriwang ang pamahalaang lalawigan ng Laguna. Sa pangunguna ni Gobernador Ramil Hernandez at 2nd District Representative Ruth Mariano Hernandez, mga estudyante, kinatawan ng barangay at iba't ibang people's organization. Nagniningning sa parada ang 12 land float na nagtampok ng mga yugto sa buhay ni Rizal at kanyang mga akda. Ang sayaw in the competition naman ay nagbigay kulay sa pagdiriwang, kung saan nagtagisan ng galing sa pagsayaw ang mga kabataang Calambeño. Ang matagumpay na parada ay kasabay rin ng pagdiriwang ng ika-isang dekadang Buhayan Festival, isang pagbibigay pugay sa buhay at mga ambag ni Dr. Jose Rizal sa kasaysayan ng Pilipinas. Para sa East Patrol, ako si Charles Sumandap, ang kasandigan mo ipagsabi. Maraming salamat, Charles Sumandap. Para naman sa ibang balita, pre-theoretical driving course, dinagsa ng mga nagkarlani. Para sa detalye ng balita, narito si Jezebel Bernardino. Free theoretical driving course dinagsa ng mga nagkarlangin. Nabiyaan ng humigit kumulang 500 residente ng nagkarlaan ng libreng theoretical driving course na isinagawa sa loob ng 2 araw. Hatid ng Land Transportation Office, lubos na ikinatuwa ni Punong Bayan Architect Elmar Colvita at Pangulong Punong Bayan Rexon V. Arevalo ang matagumpay na pagtangkilik ng mga mamamayan sa programa. Ayon kay Punong Bayan Vita, malaking bagay ang gawain nito sa pagkatulad ng ating mga inisyatibong ilapit ang serbisyong gobyerno sa tao. Narito ang LTO para lapidan at tulungan tayo mapagkaluban ng TDC certificate para sa pagkuha ng inyong mga student permit. Nagpayag din ng pasasalamat si Pangulong Punong Bayan Rexon V. Arevalo sa LTO sa patuloy na suporta at pagkakaloob ng mga proyekto para sa bayan ng Nagkarlan. Ang mga LTO DEC instructors na si Ginoong Melcades T. Aguirre, Driver Skills Rater mula sa DEC Alaminos at Ginoong Ramelito C. Diaz, MV Inspector ng Alaminos MVIC, ang numuna sa pagsasanay. Nagbigay rin ng mensahe si PEMS Christopher M. Encarnacion para sa mga nagdanais kumuha ng TDC. Nagsilbing guro ng palatutunan si Ginoong Edison D.C. Astromono, LYDO designate. Para sa East Patrol, Jezebel Bernardino, ang kasandigan mo ipagsabi. Maraming salamat, Jezebel Bernardino. Ika-163 anibersaryo ng kapanganakan ni Dr. Jose Rizal, ipinagdiwang sa Calamba.
Para sa detalye ng balita, narito si Ralph Tapia. Ipinagdiwang ang ika-163 anibersaryo ng kapanganakan ni Dr. Jose Rizal sa lungsod ng Calamba nitong ika-19 ng Hunyo 2024. Kaugnayan nito, nag-alay ng bulaklak sa museo ni Jose Rizal sina Senator Amy Marcos bilang katawan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., Calamba City Mayor Roselio Ross Rizal, Laguna Governor Ramil Hernandez, Vice Governor Karen Agapay, Representative Ruth Mariano Hernandez, Representative Charis Ann H. Alcantara, Vice Governor Angelito Lazaro Jr., mga miyembro ng Sangguniang Panlungsod, Barangay at Kabataan, National Commission for Culture and the Arts at mga pribadong grupo sa lungsod. Ayon kay Senator Marcos, mahalagang ipagpatuloy at isadiwa ang mga iniwang aral ni Rizal, tulad na lamang ng mapayapang pagkilos sa mga kalaban na dapat tularin natin para sa paglilingkod sa ating bayan. Kaugnayan nito, binigyan naman ng importansya ni Mayor Ross Rizal ang taunang selebrasyon sa pag-alala sa kabayanihan at mas kilala si Dr. Jose Rizal kasama ang 4 na bayani na nagsilbing inspirasyon sa mga kabataan ng Calambeños. Dumalo din sa pagtitipon ng mga nabubuhay na kaanak at angka ni Dr. Jose Rizal na pinangunahan naman ni Gemma Cruz Araneta kung saan nagbahagi ng mga kwento tungkol sa ating pambansang bayani at sa kanilang pamilya. Para sa Sais Patrol, Ralph Tapia, ang kasandigan mo, ipagsabi. Maraming salamat, Ralph Tapia, Wi-Fi sa Nagkarlan. Sinisimulan na. Para sa detalye ng balita, narito si Casey Laude. Para sa balitang Nagkarlan, pinangunahan ni Punong Bayan Arkin Elmore Bitangcol Vita sa pakikipagtulungan ng pamahalaang bayan ng Nagkarlan at H. Philippines Control Station Incorporation ang pagpapatupad ng free Wi-Fi sa lahat ng pampublikong lugar sa bayan ng Nagkarlan. Kaugnay nito, ayon sa HPCS Incorporation, ang layunin ng ganitong proyekto ay ipakilala ang makabagong teknolohiya na may kakayahan na magkaroon ng libreng access na makakatulong sa pangangailangan ng mga tao. Dagdag pa rito, ang HPCS Incorporation ay nagsisilbing lokal na plataporma pagdating sa pagpapatalastas o advertising at pagsulong sa kamalayan ng kanilang makabagong produkto. Samantala, pangalawang kinapitan ng free Wi-Fi ang bayan ng Nagkarlan na mayroong 12 modems na may bilis na 500 Mbps at susundan ng mga pampublikong lugar tulad ng mga sumusunod: Nagkarlan Municipal Police Station, Rural Health Unit Nagkarlan, Rizal's Plaza, Passion ng Simbahan, Rex Village Municipal Evacuation Center, Municipal Compound, Nagkarlan District Hospital at lahat ng Government Junior High School at Senior High School na nasasakupan ng nasabing bayan. Para sa Sais Patrol, Casey Laude, ang kasandigan mo, ipagsabi. Maraming salamat, Casey Laude. Para naman sa mga fur parents, libreng kapon at live aid para sa mga alagang aso at pusa, isinagawa sa bayan ng Liliw. Para sa detalye ng balita, nakatutok Cedric Sanji. Good news para sa mga fur parents. Nagsagawa ng libreng kapon at tigate para sa ating mga alagang aso at pusa ang bayan ng Liliw na pinangunahan ng pambayang agrikultor at sa tulong ni Dr. Anselma Manfero Marino na ginanap noong ika-20 ng Hulyo, alas 8 ng umaga sa Liliw Municipal Covered Court. Nagpaalala naman sa Facebook page ng Liliw Public Information na ang nasabing kaganapan ay first come first serve basis para sa unang 100 na Liliwenyos. Para sa Sais Patrol, Cedric Sanji, ang kasandigan mo, ipagsabi. Maraming salamat, Cedric Sanji. 2024 Census of Population and Community-Based Monitoring System magsisimula na sa ika-15 ng Hulyo. Para sa detalye ng balita, narito si Patrol Charles Umandao.
Nagsimula na ang 2024 Census of Population and Community-Based Monitoring System sa July 15. Inanunsyo ng gobyerno na magsisimula na ang 2024 Census of Population and Community-Based Monitoring System o PAPSEN-CBMS sa darating na July 15, 2024. Hinikayat ang lahat na makiisa sa makabagong hakbang na ito at magbahagi ng mahalagang datos na tutulong sa pag-unlad ng ating bayan. Ang PAPSEN-CBMS ay isang mahalagang proyekto na naglalayong makalikom ng komprehensibong impormasyon ukol sa populasyon at kalagayan ng mga komunidad sa buong bansa. Ang partisipasyon ng bawat mamamayan ay kritikal upang makabuo ng mga plano at polisiya na magpapabuti sa kalagayan ng bawat Pilipino. #PAPSEN-CBMS, kasama ka sa pag-unlad. Para sa Sais Patrol, Charles Umandap, ang kasandigan mo, ipagsabi. Maraming salamat, Charles Umanda. Mga vendor sa Calamba Trade Center, tinanggap at winelcome ni Mayor Ross Rizal sa Mercado de Calamba. Para sa detalye ng balita, direkta kay Jezabel Bernardino. Mga vendors sa Calamba Trade Center tinanggap at welcome ni Mayor Ross Rizal sa Mercado de Calamba. Nagpusang loob na lumipat ang mga vendors ng Trade Center upang magsabi ng kanilang mga hinaing na agara namang dinigin at binigyan ng aksyon ng Mayor ng Calamba na si Mayor Ross Rizal noong ika-21 ng Hunyo 2024. Ayon kay Mayor Rizal, ang ramdam na reforma ay palaging bukas at handang makinig sa mga taong nangangailangan ng tulong. Tinalakay din ang kagustuhan ng mga vendors na lumipat sa Mercado de Calamba, lalo sa may wet market at bagsakan section upang ipagpatuloy ang kanilang kabuhayan. Napag-usapan din ang pamamahala ng Mercado de Calamba tulad ng pagsasaayos ng mga gusali, paggawad ng mga pwesto, daloy ng trapiko at parking, kalinisan at kaayusan at iba pa, tungo sa isang malinis at pakikinabangan na palengke para sa bawat isa. Binigyan naman ng kalagahan ni Mayor Rizal ang bawat tindero at tindera sa kanilang lungsod dahil ito ang pinagmumulan ng komersyo at pagkain ng bawat Calambeño. Giniit niya na hindi niya pababayaan at palaging diringgin ang problemang ilalapit sa kanya. Para sa Sais Patrol, Jezabel Bernardino, ang kasandigan mo, ipagsabi. Maraming salamat, Jezabel Bernardino. Gugoyanihan isinagawa sa lungsod ng Biñan. Para sa detalye ng balita, narito si Ral Tapia. Ang ikasampunang dugayanihan sa Biñan ay matagumpay na isinagawa sa tulong ni Kalinga ng Anghel Foundation Vice Mayor Jel Alonte, Philippine Red Cross Laguna Chapter, Laguna Technopark Association Incorporated at City Information Office na ginanap sa Biñan City People Center mula alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon noong ika-21 ng Hunyo 2024. Sa tulong ng Philippine Red Cross, masusi nilang ginawa ang check-up sa mga blood donors mapakabataan man o may edad upang matiyak na ang bawat isa ay qualified sa pagbibigay ng kanilang dugo. Sa isang post ng City of Biñan Disaster Risk Reduction and Management Office, nakakolekta ng 140 units ng dugo na makakatulong lalo na sa mga cancer patients at sa mga ibang tao may kailangan nito. Ayon naman sa isang panayam, malaking tulong ang pagdodonate ng dugo dahil nakakatulong ito na makapagbigay ng panibagong buhay sa ibang tao at nakakatulong pa sa ating mga kalusugan ang pagdodonate ng dugo. Para sa Sais Patrol, Ralph Tapia, ang kasandigan mo, ipagsabi. Maraming salamat, Ralph Tapia. 4 na palapag na gusali sa Aplaya National High School. Pinasinayaan na. Para sa detalye ng balita, magpapatrol, Casey Laude. Para sa balitang Santa Rosa, formal na pinasinayaan ang 4-story building sa Aplaya National High School sa Santa Rosa, Laguna noong ika-21 ng Hunyo 2024. Pinangunahan ni Santa Rosa Mayor Arlene Arcillas at Vice Mayor Arnold Arcillas ang formal na pagbubukas ng bagong 4 na palapag na gusali ng Aplaya National High School Annex kasama ang ibang opisyales mula sa Department of Education at ANHS Annex.
Ang 4 na palapag na gusali ay naglalaman ng 24 na silid-aralan at ito ay isang inisyatiba ng Department of Education School Division Office ng Santa Rosa at ng pamahalaang lungsod ng Santa Rosa sa pamamagitan ng Office of the City Engineer upang makagawa ng mga kaaya-ayang espasyo sa pag-aaral ng ating mga mag-aaral sa pampublikong paaralan upang mapadali ang epektibo at mahusay na paghahatid ng mga serbisyong pang-edukasyon kasama ang mga mag-aaral ng lungsod. Para sa Sais Patrol, Casey Laude, ang kasandigan mo, ipagsabi. Maraming salamat, Casey Laude. Vice President Sara Duterte nagbitiw bilang DepEd Secretary. Para sa detalye ng balitang yan, narito si Patrol Cedric Sanji. Nagbitiw si Vice President Sara Duterte sa kanyang posisyon bilang Department of Education Secretary noong 19 ng Hunyo taong kasalukuyan. Ayon kay Presidential Communications Office Secretary Cheloy Garafil, nagtungo si VP Sara alas 2 ng hapon sa Malacanang upang personal na ibot ang kanyang resignation letter. Bukod sa DepEd Secretary, nagbitiw na rin si Sara bilang Vice Chairman ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict. Kaugnay nito, binigyan si VP Sara ng 30 araw na notice sa kanyang posisyon upang masigurado na maayos at kapaki-pakinabang ang susunod na kalihim ng DepEd na siyang papalit sa kanya. Dagdag pa rito, mananatiling siyang nakamatsyag at titindig para sa kapakanan ng mga guro at kabataan para sa isang matatag na Pilipinas. Samantala, tumanggi ang Vice Presidente na sabihin ang dahilan ng kanyang pagbibitiw. Subalit nilinaw niya na ang kanyang pagbibitiw ay sa kanyang posisyon ay nagsisilbing malasakit para sa mga guro at mga mag-aaral ng ating bansa at hindi dulot ng kahinaan. Para sa Sais Patrol, Cedric Sanji, ang kasandigan mo, ipagsabi. Maraming salamat, Cedric Sanji. Marami pang balita ang aming ihahatid sa pagbabalik ng Sais Patrol.
return your call, please wait for the asterisk. When calling our 8822 hotline, please patiently wait for the instruction to press the asterisk button before ending your call so we could get back to you. Nagbabalik pa rin po tayo dito sa Sais Patrol. Tuloy-tuloy pa rin tayo sa mga balita mula sa probinsya ng Laguna. Pamamahagi ng financial assistance sa Laguna isinagawa. Para sa detalye ng balita, narito si Charles Mandap. Distribution ng financial assistance sa Laguna isinagawa. Isinagawa ang pagbabahagi ng financial assistance o AIX kamakailan lamang sa Cultural Center of Laguna sa Santa Cruz sa pangunguna ng Gobernador ng Laguna, Honorable Ramil L. Hernandez, kasama ang 2nd District of Laguna Representative Honorable Ruth Mariano Hernandez. Isinaad ni Governor Honorable Ramil L. Hernandez na walang problema kung lumaki ang gastos ng Kapitolyo. Basta yung gastos na yan napupunta sa taong nangangailangan. Ang nasabing distribusyon ng financial assistance ay dinaluhan ng daang-daang mga benepisyaryo nito. Para sa Sais Patrol, ang kasandiga mo, Charles Mandap, Pagsabi. Maraming salamat, Charles Mandap. Philippine National Railways sa Calamba magkakaroon ng hybrid electric train. Para sa detalye ng balita, narito si Jezebel Bernardino. PNR sa Calamba magkakaroon ng hybrid electric train. Pinangunahan ng Department of Transportation at ang lokal ng pamahalaan ng Banlig Calamba kasama mga katawan mula sa Embahada ng Korea, Turkey, Japan, JICA at Lotte Gulamak, EEI Joint Venture ang groundbreaking ceremony para sa pagsisimula ng aktwal na konstruksyon ng North-South Commuter Railway Banlig Calamba Depot. Saklaw ng Contract Package S07 ang konstruksyon sa 24.5 hektaryang lupain para sa Banlig Depot. Kasama sa itatayo rito ang Operations Control Center, Stabling Yard, Maintenance Shop at iba pang mga pasilidad. Sa seremonya, binigyang diin ni Transportation Secretary Jamie Bautista ang kalagahan ng mabilisang pagtatapos ng proyekto sa pamamagitan ng pagtulungan ng lokal na pamahalaan at iba pang mga institusyon. Ako'y umaasa ng NSCR ay hindi lamang magpapabuti ng koneksyon para sa mga residente ng Banlig at lapit na komunidad, kundi magtataas din ng kanilang socio-economic status sa pamamagitan ng mabilisang paggalaw ng mga tao at kalakal. Taos-puso kami nagpapasalamat sa ADB at JICA sa kanilang suporta para sa buong NSCR, ang pinakamahaba at pinakaambisyosong proyekto ng tren ng gobyerno ng Pilipinas hanggang sa kasalukuyan, ani ni Secretary Bautista. Ang proyekto ay bahagi ng 140 kilometrong NSCR na may 35 estasyon na dadaanan ang mga syudad at munisipalidad ng Pampanga, Bulacan, Metro Manila at Laguna. Para sa Sais Patrol, Jezebel Bernardino, ang kasandigan mo, Ipagsabi. Maraming salamat, Jezebel Bernardino. Pista ng San Juan Bautista sa Calamba ipinagdiwang kasabay ang serenata ng mga banda. Para sa detalye ng pangyayaring ito, narito si Ralph Tapia. Ipinagdiwang ng mga residente ng Calamba ang taunang pista ni San Juan Bautista noong Hunyo 24. Kasabay ng masiglang serenata ng mga lokal na banda, ang makulay na selebrasyon ay nagsimula sa isang prosesyon sa umaga na sinundan ng misa sa simbahan ng San Juan Bautista. Sa araw na iyon, nagtipon-tipon ang mga pamilya at kaibigan upang makiisa sa tradisyonal na basaan. Isang bahagi ng pagdiriwang kung saan nagwiwisik ng tubig ang mga tao sa isa't isa bilang simbolo ng pagbibinyag.
Ang mga masayang lansangan ng Kalamba ay puno ng saya at tawanan habang nagwawala ang mga tao sa basaan. Pagdating ng hapon, nagsimula ang inaabangan na sereneta ng mga banda. Iba't ibang grupo ng musikero mula sa iba't ibang bayan ang nagtanghal ng kanilang mga natatanging tugtugin na nagbigay ng masayang himig sa buong bayan. Ang mga banda ay nagtugtog ng tradisyonal na musikang Pilipino, pati na rin ang ilang modernong awitin na lalong nagpasigla sa pagdiriwang. Para sa Sais Patrol, Ralph Tapia, ang kasandigan mo, ipagsabi. Maraming salamat, Ralph Tapia! Lotto Vendor mula sa Laguna nagwagi ng 70 milyong piso sa 642 Lotto. Para sa detalye ng balita, narito si Patrol Casey Laude. Para sa Balitang Laguna, nasungkit ng maswerteng mananaya sa Laguna ang mahigit 70 milyon na premyo mula sa 642 Lotto na binola ng Philippine Charity Sweepstakes Office sa Mandaluyong City. Ang nasabing solo winner ng mahigit 70 milyon ay mula sa Cabuyao, Laguna ayon sa report ng Philippine Charity Sweepstakes Office. Ayon sa report ng Abante News, ang winning number combination ng naturang nanalo sa loto ay 40, 11, 25, 7, 27, 30. Samantala, pinaalalahanan naman ng PCSO ang mga nanalo sa nasabing loto ay naingatan ang mga winning lotto ticket upang maiwasan ng anumang problema sa pag-claim ng kanilang napanalunan. Para sa Sais Patrol, Casey Laude, ang kasandigan mo, ipagsabi. Maraming salamat, Casey Laude! Pride March isinagawa sa iba't ibang parte ng Pilipinas. Para sa detalye ng balita, narito si Cedric Sanji. Masaya at makulay na pinagdiriwang ang Pride March ngayong taon na may temang Love, Love and to Everyone na ginanap sa iba't ibang lugar sa bansa noong ika-22 ng Hunyo, taong kasalukuyan. Nagsagawa naman ang Quezon City Government ng isang Rainbow Graduation March kung saan mahigit 400 LGBTQIA+ community ang dumalo upang mabigyan ng pagkakataon na irampa ang kanilang mga sariling suot, ang kanilang makukulay na kasuotan na walang halong takot. Ayon naman kay Mayor Joy Belmonte ng Quezon City, ang kanyang pangarap ay sana hindi na gawin ng ganitong klaseng selebrasyon sa kadahilan na dapat sa lahat na ng graduation march sa bansa ay makisama at may pagtanggap sa mga miyembro ng third sex. Sa libo-libong dumalo sa nasabing event, triple ang inihanda ng security forces kumpara sa nakaraang taon upang masigurado ang kaligtasan ng bawat isa. Nabigyan din ng payo ng Quezon City DRRMO na kumain, uminom ng maraming tubig at magdala ng pamaybay upang maiwasan ang pagkahilo sa gitna ng selebrasyon. Para sa Sais Patrol, Cedric Sanji, ang kasandigan mo, ipagsabi. Maraming salamat, Cedric Sanji! Laguna Environment Summit 2024 isinagawa. Para sa detalye ng balita, narito si Patrol Charles Umanda. Laguna Environment Summit 2024 isinagawa. Lumahok sina Forester Christopher John A. Suwi ng CP Environment and Natural Resources Office o CENRO at Ginoong Rolando Mendoza ng City Solid Waste Management Office o CSMO. Local Government Unit ng San Pablo City, Laguna sa Laguna Environmental Summit 2024 na may temang Magkaugnay ang lahat, kwentuhang kalikasan sa kaunlaran na ginanap mula ika-18 hanggang ika-20 ng Hunyo taong 2024 sa El Shelto Hotel, Santa Rosa City, Laguna. Pinangunahan ng Provincial Government Environment and Natural Resources Office o PGENRO Santa Cruz, Laguna ang nasabing summit at ang tanging layunin nito ay suriin ang mga batas sa ating kapaligiran, kaugnay ng mga mandato ng mga local government units o LGUs at ang pagkakataon na tuklasin ito para sa pakikipagsama at pakikipagtulungan. Para sa Sais Patrol, Charles Umandap, ang kasandigan mo,
ipagsabi. Maraming salamat, Charles Umandap. Provincial Government ng Laguna itinanghal na kampiyon sa 2024 Calabarzon Cyber Range Exercise. Para sa detalye ng balita, narito si Jezabel Bernardino. Provincial Government of Laguna itinanghal na champion sa 2024 Calabarzon Cyber Range Exercise. Matagumpay na naipakita ng DICT Region 4A at Philippines National CERT ang husay sa cyber defense ng mga kawani ng pamahalaan sa Calabarzon at sa pamamagitan ng 2024 Calabarzon Cyber Range Exercises na ginanap ngayong June 5, 2024. Nagbigay ang kaganapang ito ng natatanging pagkakataon para sa mga organisasyon at individual na harapin ang masalimuot at patuloy na nagbabagong hamon ng cyberspace sa pamamagitan ng aktibong pakikilahok sa mga simulated cyber scenarios at pagtuon sa mga kontemporaryong hamon sa teknolohiya ng impormasyon. Dumalo ang mga kinatawan mula sa iba't ibang tanggapan ng pamahalaan kasama mga kawani mula sa Department of Information and Communications Technology Region 4A, Department of Interior and Local Government Region 4A, National Economic and Development Authority Region 4A, National Telecommunications Commission Region 4A, Philippine Air Force AETDC, Philippine Navy NICTC, PNP Police Regional Office Calabarzon, Provincial Governments of Cavite, Laguna, Batangas, Rizal at Quezon, City Government of Carmona, Cavite at Municipality of Montalban, Rizal. Pinangunahan ng mga cyber range exercises ni Engineer Gerald Talusig at Engineer Haret Banawol ng CERT-PH. Pinangaralan bilang nangungunang mga ahensya sa cyber exercises ang mga sumusunod: Provincial Government of Laguna, Department of Interior and Local Government Region 4A, Philippine Navy NICTC. Bukod dito, si Roy Vinson Abrasaldo mula sa Provincial Government of Laguna ang nanguna sa mga individual na kalahok sa 40 lumahok. Sa pagtatapos ng matagumpay na kaganapan, hangad natin ang isang regional na tagumpay sa pag-armas ng ating mga kawani ng pamahalaan ng kakayahang tuklasin, tumugon at pahinain ang mga banta sa cyber at sa huli, magpapalakas sa pangkalatang cybersecurity posture ng Calabarzon. Para sa Patrol, Jezabel Bernardino, ang kasandigan mo ipagsabi. Maraming salamat, Jezabel Bernardino. Men's Week Celebration isinagawa sa bayan ng Nagcarlan. Para sa detalye ng balita, narito si Patrol Ralph Tapia. Pinangunahan ng tanggapan ng MSWDO sa pamumuno ni Ginang Lourdes D. Royo at sa patnubay ni Punong Bayan Arc Elmore Bitangcol Bita ang pagdidiwang ng Men's Week sa Municipal Evacuation Center. Dinaluhan ito ng mga kalalakihan mula sa iba't ibang tanggapan ng pamahalaang bayan, mga kawani at opisyal ng barangay, mga organisasyon at mga simpleng mamamayan. Bilang pagkilala at pasasalamat sa kanilang pagdalo, nakatanggap din sila ng mga souvenir items. Ang Men's Week Celebration ay matagumpay na ipinagdiwang sa bisa ng Municipal Ordinance No. 2023-217, kabilang sa mga dumalo sina Punong Bayan Arc Elmore Bita, Pangalawang Punong Barangay Kagalang-Galang Rexon B. Arevalo at Ginoong Jerry Sanggalang, dating Chief of Police na nagbigay ng lektura hingil sa GST. Nagbigay rin ng oryentasyon tungkol sa vaping is safe si Pambayang Manggagamot Dr. Alvin Michael M. De Luna. Sa pagtatapos ng programa, nagkaroon ng raffle para sa lahat ng dumalo. Naging guro ng palatuntunan si Binibining YM Ponteres. Para sa East Patrol, Ralph Tapia, ang kasandigan mo ipagsabi. Maraming salamat, Ralph Tapia. LTO pinaigting ang crackdown laban sa mga kolorom na sasakyan sa Laguna. Para sa detalye ng balita, narito si Casey Laude. Para sa Balitang Laguna, hinigpitan ng Land Transportation Office or LTO Calabarzon ang kanilang crackdown laban sa mga kolorum o hindi mga rehistradong commuter vehicles sa Laguna na nagpapatupad ng no registration, no trouble policy.
Ang pinaigting na kampanya ng LTO sa rehiyon ay dahil sa mga natanggap nilang reklamo laban sa mga kolorum vans na naniningil ng hindi makatwiran at napakamahal na pamasahe mula sa mga pasahero sa Calamba, Laguna. Ayon kay LTO Calabarzon Director Elmer Decena, maliban sa impounding ng mga nahuhuling kolorum na sasakyan, ay nagsasampa sila ng kaso laban sa mga operator at driver nito. Aniya, naharang ng kanilang operatiba ang isang kolorum van sa Turbina exit kung saan walang naipakitang Certificate of Public Convenience ang driver ng van na requirement para sa public transportation. Samantala, naunang naharang ng LTO ang isang van sa Los Baños na walang kaukulang franchise for operation, ginigiit naman ng isang pasahero nito na siningil sila ng 500 kada isa para sa biyahe mula sa Real Quezon patungong Calamba, Laguna. Nangako naman ng LTO Calabarzon sa publiko na mas hihigpitan pa ang ahensya upang wakasan ang mapagsamantala at iligal na aktibidad ng mga kolorum na sasakyan. Para sa Sais Patrol, Casey Laude, ang kasandigan mo, ipagsabi. Maraming salamat, Casey Laude! International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking, pinagdiwang sa pamamagitan ng mga seminars. Para sa detalye ng balita, narito si Cedric Sanchez. Ginugunita ang International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking o IDADA-IT noong ika-26 ng Hunyo bawat taon para sa ika-36 na taon ayon sa Presidential Proclamation No. 264. Ang pangangailangan ng pagbibigay ng prioridad sa mahakbang sa pag-iwas laban sa droga ay may salungguhit sa paksang ang ebidensya ay malinaw o invest in prevention. Nakatuon naman ang DILG sa pagtutulungan upang lumikha ng isang ligtas na lipunang malaya sa banta ng droga. Ang programang Buhay Ingatan, Droga'y Ayawan o BIDA ng DILG ay isa sa mga pangunahing inisyatiba nito. Ang layo nito ay bigyang kapangyarihan ng mga komunidad, katuwang na ahensya at ang lokal na pamahalaan na labanan ng paggamit ng droga sa pamamagitan ng pagpapatupad ng malawakang kampanya laban sa droga, mga kampanyang pang-impormasyon sa edukasyon at mga hakbangin sa pag-iwas at pagsulong ng kalusugan. Para sa Sais Patrol, Cedric Sanji, ang kasandigan mo, ipagsabi. Maraming salamat, Cedric Sanji. At yan nga po ang mga balitang tinutukan ng Sais Patrol sa linggong ito. Maraming salamat po sa lahat ng sumubaybay at nanonood sa episode ng Sais Patrol kada linggo. Muli, ako si Earl Sotoya. Para sa Sais Patrol, My TV6, ipagsabi. Palagi po tayo mag-iingat at naway pagpalain tayo ng bukong may kapal. Maraming salamat po.